Alright, nandito na naman tayo mga kaibigan. Filipino Reaction, nagre-reaction video na naman tayo dito kay Kibuloy. Na ito na nga ang nangyayari ngayon sa buhay-buhay niya. Kibuloy at 4 na kapwa akusado. May takip ang muka na iharap sa taong bayan. Ito na. Breaking news ngayon. Na nasa isang compound. Oh? Magandang gabi po, Luzon, Visayas. Real news to mga kaibigan na GMA News. Buong puwersang nakatutok ang GMA Integrated News. Kina Pastor Apollo Kibuloy at Alice Guo na nasa isang compound sa Camp Crame ngayon. Kanina ginisa ng Senado sa unang pagkakataon matapos magbalik bansa si Guo. Habang si Kibuloy iniharap sa media bagamat nakatakip ang mukha. Nakatakip. Dito lang tayo kay Kibuloy ha. Dito lang muna tayo kay Kibuloy. Saka na doon kay Alice Guo. At live na tayo rito sa PNP Custodial Center sa Campo Crame sa Quezon City. Kung saan ibinilig na si Guo bago mag-alas 4 ng hapon mula po sa Senado. Sa pinakauling impormasyon na ating natanggap, narito na rin si Pastor Apollo C. Kibuloy matapos siyang iharap sa media kanina. Ang detalye, kaugnay sa pagkakahuli kay Kibuloy, ihahatid sa atin live mula rin dito ni June Federacion. June! Alright, continue lang. June, ano na? Sumuko dahil wala nang mapupuntahan. Yan ay nilang dahilan ng sinasabi ng DILG at PNP kaya bumagsak sa kamay ng gobyerno si Pastor Apollo Kibuloy at kanyang mga kasamahan. Lahat sila ay kinulong dito sa PNP Custodial Center. Balot na balot ang katawan pati muka nang ipresenta sa Camp Crame. Ang nakakapumanong ito na may markang agila ay si Pastor Apollo Kibuloy. Yung ano... Bakit nakitakip ang mukha ni Kibuloy? Eh, kilalang kilala naman na ito. Kahit bata ay makikilala ito. Diyos me, bakit dito si Kibuloy? Bakit tinakpan pa ng mga pulis ang pagmumukha ni Kibuloy? Eh, sikat na sikat itong tao nito at trending na trending lagi. Ano kaya ang reason? Sa PNP. Nakatakip din ang mukha ng mga kapwa niya akusado at KOJC members na hawak din ng gobyerno na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada, at Sylvia Simanes. Bago nito, isinailalim din sila sa booking procedure. Binasahan din sila ng Miranda rights. You have the right to remain silent. Kablury. Pero ang kuha sa kanila sa prosesong ito, binler ng PNP bago pinamahagi sa media. Binler din maging ang kanilang mga mugshot. Nakakulong sila ngayon sa PNP Custodial Center. Baka mamaya kamukha lang ito ni Kibuloy. Kaya ipakita sa masa. Pero confirm mga kaibigan na si Kibuloy talaga daw ito. 100% na sumuko. Na corner. Okay? Na corner kaya sumuko. Arestado. Gitang Interior Department, na-corner si Kibuloy sa loob ng KOJC compound. Kaya napilitang sumuko. For me, it makes no difference kung sumuko ka man. Kasi yun na yun eh. Practically, napaligiran ka na eh. Paligiran ka na. Biyernes nung nakarang linggo na makatanggap ang PNP ng tip na nagtatago sa loob ng ACQ College of Ministry si Kibuloy. Ay, ganon. 1,000 staff at SWAT ang naatasang palibutan ng lugar para matiyak na walang makakalabas. Alauna ng hapon kahapon, ikinasa ang final assault na inilatag ni Police Brigadier General Nicolas Torre III. Seryoso talaga si Nick Torre. So sabi ko, Nick, ito na to make sure kung mayroong mamatay. Pero tignan natin basta walang bata. Pero may mga surrender feelers kaya naantala ang paglusog. So, alas 10, nakarinig na kami ng feelers. So, tumawag ang national headquarters dahil high level ang nagiging feelers, ang negotiations. So, sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Ang alauna ko na assault is hold natin hanggang alas 3. Pero general, sabi ng mga marites, balita sa social media, sumuko lang daw. Hindi naman talaga totally inaresto dyan at saka wala daw dyan. Nasa bundok daw, sa AFP daw sa Morendor. Totoo ba yun? Sabi nila, kasi nga, si Kibuloy nasa labas daw ng compound bago pumasok lang sa KOJC. Ganon. Magpaliwanag kayo niyan. Ang gusto ng kampo ni Kibuloy ay sumuko at maisakay sa aeroplano papuntang Manila. 2:45 actually, tumayo na lahat, ready for assault. So, nakarinig naman akong tawag, sandali lang, paghintay lang.
At tapos na lang, walang aeroplano, wala akong nakikita aeroplano rito. In 30 minutes, pag wala kang aeroplano maipakita sa akin or kahit na flight directive or whatever, ng kung ano mang plane, tutuloy ang assault ng alas 3:15. Pagbibigyan ko yung alas 3:15. Naiwasan umano ang pagdanap ng dugo nang dumating na sa Davao ang C-130 plane ng Air Force. Ganon. Lumabas ng pinagtataguan sina Kibuloy, isakay ng convoy na nagbiyahe sa kanila para isakay sa C-130. Kaya kalokohan, sabi ni Abalos, ang pinapakalat na impormasyong sa labas ng KOJC compound na sumuko si Kibuloy. Ayaw nga naman, okay? Tama nga naman, okay? Continue lang. Posibleng nasa labas ng compound sumuko ito. Kasi nga, kung nasa labas ka na ng compound, bakit ka pa papasok sa loob? O, di ba? Kasi nga, kung nasa labas ka na, tumakas ka na, papunta ka na ng ibang bansa, ay nasa labas ka na eh. At saka yung mga pulis nandun na sa loob. Bakit ka pa papasok? Kwentong kutsero yun. Ganon. Alam niyo kung bakit? Bakit? Nasa labas ka na, di tumakas ka na. Yun nga, sinabi ko na. Ang tagal yung sinasabi. Hindi siya magpapahuli, hindi ba? Ang gusto ngayon ng DILG ay imbestigahan at panagutin ang mga nagkanlong kay Kibuloy. Handa rin umano si Abalos na harapin ang mga reklamong isinampas sa kanya at sa PNP chief kaugnay ng operasyon sa KOJC compound. Kabilang ang reklamong malicious mischief na isinampa ni dating Pangulong Duterte na siyang administrator ng KOJC. Nako naman si X. Nagpa-F na naman. Arestado na ang iyong best friend, X. Paano yan? Hindi matatanda ang may 10 milyong pisong pabuya na inaalok yung mga kaibigan ng Secretary Benhur Abalos para sa Kadara 50 Pastor Apollo Kibuloy. At ngayong nangyari na nga yan, sabi niya, ay ipapaubayan na lang niya sa PNP at sa mga nag-aalok kung ano ang gagawin sa nasabing pabuya. Maraming salamat, June Veneracion. Alam niyo mga kaibigan, kaya ito na-detect si Kibuloy, siguro, sa compound nandun daw sa mga ng mga bata, okay? Kaya ito na-detect ng mga pulis kasi nga sa cellphone siguro nagtitext-text ito si Kibuloy. Parang si SI lang yan sa ibang bansa eh. Nagtitext ito na locate, okay? Na-locate yung number ni Kibuloy na confirm talaga nandoon sa sa compound, okay? Kaya itong mga pulis pinalibutan na talaga nito at naglabas sila ng ultimatum. Sa tingin ko utos din ito ni PBBM basta mga high profile wanted. Ang nag-ooperate niyan, Pangulo ng Pilipinas. Parang ano lang ito parang Mama Sapano. Yung Mama Sapano pumunta ng Mindanao. Ang nag-ooperate niyan, mga general pero utos ng Pangulo Noynoy. Okay, ganon din ito si kay Kibuloy. Kaya nagpadala ito ng mga pulis na Santa Makmak. Okay? Kaya sigurado ito yung kanilang enter report nga na-locate talaga si Kibuloy. Fake news yung kumakalat na sumuko galing sa bundok sa labas ng KOJC. Fake news yun. Ito ang tunay. Alright? Kibuloy, arestado. Okay, continue lang. Nanindigan din ang Pangulo na arestado ang turing kay Pastor Apollo Kibuloy. Lalo ilang araw siyang hinabol bago na-corner. Dahil may extradition treaty ang Pilipinas at Amerika kung saan may mga kaso ang pastor. Natanong ang Pangulo kung ipapadala ba ang pastor doon. Ang tugon niya sa pagtutok ni Mariz Umali. Komersyal mula kay Kibuloy. $10,000 of debt, payday loans, credit cards. Okay, continue. Isa sa mga kondisyon noon ng puganting religious leader at founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy para siya'y sumuko raw sa mga otoridad ay wag siyang isuko sa Amerika. Bukod kasi sa mga kaso niya sa Pilipinas, kabilang ang paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Wanted din siya ng Federal Bureau of Investigation ng Amerika. Para ito sa mga kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children. Ay, Diyos mio, Marimar, Kibuloy. Nakatakip ang muka. Bakit kailangan magtakip ang muka mo? Sikat na sikat ka namang tao ka. Kahit lakad ka na nakapatalikod, kilala ka eh. Okay, makikilala ito si Kibuloy eh. Sex trafficking by force, fraud and coercion, pati na sa conspiracy at bulk cash smuggling. Ngayong hawak na siya ng mga otoridad. Parang terorista na si Kibuloy. Ay, nakamas eh. Hindi makilala kung tunay ba talaga ito si Kibuloy. Baka mamaya iba. Dad, ang tanong, pahihintulutan ba ng pamahalaang ma-extradite siya sa Amerika? Gayong may umiiral na extradition treaty sa pagitan ng dalawang bansa?
Well, the extradition request is not yet there. Besides, the judicial processes that Apollo Kibuloy is going to have to go through now locally still have to be done. Because what has been done is that we have implemented and enforced an arrest warrant that was issued by the court. For the moment, hindi extradition ang tinitignan natin. Ang tinitignan natin ay yung mga kaso na mga complaint na pinila dito sa Pilipinas. At yun muna ang kailangan niyang harapin. Ngayon na ipatupad na ang arrest order ng korte kay Pastor Kibuloy, ay nasa kamay na raw ng hudikatura ang susunod niyang kaharapin. Siniguro naman ng Pangulo mapoprotektahan ang kanyang mga karapatan, sabay giit na walang special treatment na ibibigay sa kanya. Hindi naman maaari na yung fugitive ang nagsasabi kung ano yung mga kondisyon sa pag-aresto sa kanya. Kaya walang nangyari doon. Ang abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio iginigiit na sumuko ang kanyang kliyente. Pero kung si Pangulong Marcos ang tatanungin, sumuko nga ba o naaresto si Kibuloy? Hindi siya lilitaw kung hindi namin hinabol ng gusto. Ayun mga kaibigan, maliwanag ay talagang si PBBM ang nagutos dito. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. Desidido ang ating mga pulis at ang instruction ko sa kanila. Instruction niya, okay? Ayun na nga, sinasabi ko, Pangulo ng Pilipinas ang nag-ooperate dyan, mga kaibigan, sa paghuli ng most wanted sa Pilipinas. Most wanted ito si Kibuloy, yan, parang mamapasapa, si Noynoy ang nag-ooperate. Kailan si Noynoy pumalpak, mga kaibigan, pinabayaan yung mga masapano, ng itlog. Pero, alam niya ang mga nangyayari sa operasyon nung gabi. Kaya nakatutok si PBBM doon sa pag-aresto kay Kibuloy. Binabato ito ng tawag, ganon. Nandito si Kibuloy. Okay, padala tayo ng mga pulis dyan, sundalo. Malapit na ang pulis sa kanya. Desidido ang ating mga pulis at ang instruction ko sa kanila. Instruction niya. Itong last time, sinabi ko, pagpasok natin, huwag na kayong aalis dyan hanggat makuha na niyo siya. Diba? And that's exactly what they did. Paliwanag ng Pangulo, hiniling daw ni Pastor Kibuloy ang presensya ng Armed Forces of the Philippines sa kanya raw pagnantad sa mga otoridad. Pero paliwanag ng Pangulo, pandagdag puwersa lang ang AFP pero PNP pa rin ang nanguna sa operasyon. Sana may presence ng AFP dahil wala daw siyang tiwala sa pulis. Ganon. So, fine. Yun ang ginawa namin. But let's be very clear. This was a police-led operation. To his credit, ang sabi niya, yung mga follower niya, magpapakamatay para sa kanya. At ayaw niyang mangyari yun. So, to his credit, he was still displaying a modicum of leadership to his followers. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Ganon ang mga followers ni Kibuloy magpapakamatay para lang kay Kibuloy. Ay, Diyos mio, wag naman. Kasi nga si Kibuloy, isang tao lang yan, Huwag kayong maniniwala na si Kibuloy ay isang Diyos. Iaalay mo ang buhay mo kay Kibuloy pag natudas ka. Ay sa impyerno ang mo. Kasi nga, tatanungin ka sa langit, anong ginawa mo? Inalay mo ang buhay. Naku, nagkakamali ka, iho. Si Kibuloy, isang tao lang. Okay? Nilinlang ka lang niya na siya ay nagpakilalang bla 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 bla. Ganyan. Ganito. Alright? Ganito na lang mga kaibigan, Nabubulol na ako. Hanggang dito na lang at subscribe my channel. Ito na nga, trending ngayon, Kibuloy. Nakatakip ang muka. Alright? Subscribe my channel. Don't forget, comment. Bye-bye. Thank you.